We're doing business here. Hindi lang tayo basta-basta nag-aalaga. Dapat maging responsible farmer tayo, hindi yung binebenta na ninyo mga bossing yung manok. Nakikita ko mga nakapost, may Baxidil pa din, may mga antibiotics pa din. Mali yun mga bossing, huwag nyo po yung gagawin. Ilan days daw tinatanggalan ng sapin yung ating mga sisiw. Kailan ba dapat natin i-withdraw sa mga antibiotics at vitamins yung ating mga alaga? Mga bossing, luto na yung ating talong na kapartner nitong ating adobo sa asin. Kain na po mga boss. So habang kumakain tayo mga bossing, naisipan ko na magsagot sa mga tanong na pinipm sa akin ng ating mga bossing. So simula na po tayo. Kain mga bossing. Ang unang tanong mga bossing ng kalimitan sa atin, ilan days daw tinatanggalan ng sapin yung ating mga sisiw? Magandang tanong, di ba mga bossing? Para doon sa mga baguhan na nag-aalaga. Ilan days mga bossing tatanggal ng sahig sa poultry? Kami mga bossing, ang practice ko depende po sa panahon. Kapag malamig ang panahon, naabot ako ng 14 days bago ako magtanggal ng sahig sa mga sisiw natin. Kasi di pa sila marunong mag-regulate ng kanilang body temperature. Kumbaga sisiw pa kasi sila. Tapos malamig yung panahon. Kapag naman summer season, pwede mga 7 to 8 days tanggal na agad yan sa gabi mga bossing. Pati sa araw. Tikman na natin yung ating adobo sa asin. Ang sarap ito mga boss. Tapos may sili tayo. Mga bossing, isa pang tanong. Kailan ba dapat natin i-withdraw sa mga antibiotics at vitamins yung ating mga alaga? Ang ginagawa ko mga bossing, 24 days old ang ating mga manok. Pagkapasok ng finisher na feeds, wala na po yung antibiotics or vitamins na ina-administer sa ating mga broiler kasi may withdrawal period po ang bawat mga antibiotics na binibigyan natin sa ating mga manok. Kasi po, yan ay kinukonsumo na natin. Tayo din ang kumakain yan. So, dapat maging responsible farmer tayo. Hindi yung binebenta na ninyo mga bossing yung manok. Nakikita ko mga nakapost, may Baxidil pa din, may mga antibiotics pa din. Mali yun mga bossing, huwag nyo po yung gagawin. Kapag binebenta nyo na po yung mga broiler nyo na manok, dapat yun ay at least 1 week na naka-withdraw yung mga gamot. Or tingnan nyo mga bossing sa likod ng mga antibiotics ninyo, may indication doon kung kailan dapat yung proper withdrawal period niya doon sa ating mga alaga. So yun po, huwag nyo kakalimutan yung mga bossing. May nagtatanong din ng mga bossing natin, kailan daw yung proper na pagpapalit ng mga feeds. So mga bossing, ang pagkain ng broiler may booster, may starter at may finisher. Ang booster mga bossing, ina-administer natin yan from day 1 to day 12. Sa 100 heads mga bossing, may nakaalat po tayo dyan na 50 kilos na booster from day 1 to day 12. Ang starter naman, so day 13 to day, it's either 21, 22 or 23, depende sa performance ng mga manok mga bossing. Pero sa 100 may nakaalat po tayo dyan na 100 kilos sa 100 heads. Tapos finisher day 22, 23 or 24. Pag maganda performance, mapapaaga ang pag finisher natin. Kapag medyo delay naman, yun, medyo tatagal ang finisher natin. At 100 kilos din yung allotted natin dyan para sa 100 heads. Isa pang tanong mga bossing, paano daw po natin malalaman kapag ang ating mga manok ay may sakit? Mga bossing, bilang isang raiser, alam na alam po natin yung mga alaga natin kapag may diferensya. Pag yan ay pansin natin na nagtutulog, nagtutungo, wala activity, nako, usahan nyo yung mga bossing na may dinadamdam. Bilang farmer, hindi na nakakapagsabi yung ating mga alaga. Dapat alam natin yan kapag nasa loob tayo ng poultry. Kailangan inoobserbahan natin sila. Siyempre, kapag inobserbahan natin sila, malalaman natin yung kanilang behavior. Tapos, kung ano yung mga dapat i-administer sa kanila. We're doing business here. Hindi lang tayo basta-basta nag-aalaga. Income pa din yung ating tinatarget. Kasi siyempre,
alaga ka ng alaga. Tapos hindi mo naman inaayos. Wala din, nagsasayang ka lang ng oras. Ng lakas at panahon. Wala. Wala mangyayari. Siyempre, lugi. Eh, huwag ka na lang mag-alaga kung hindi mo naman kayang panagutan yung pag-aalaga mo. Ang pagiging farmer, nasa puso yan eh. Kung wala ang puso mo sa farming, huwag ka dito mga bossing. Kung talagang papasukin mo ang farming, pag-aralan mo mahalin ito. Kasi sabi ko nga sa mga bugart ko, kailangan ng pag-aalaga ng manok, may kasamang pagmamahal. Yun mga bossing. Yun ang number 1 sekreto dyan. Ang sarap. So yun na mga bossing ang sasagutin muna natin yan. Kain po muna ako, napakasarap. Yun lang po. Follow na mga bossing.